Matapos matalo ng Thunder sa West Finals, papasok sila kung sino ang i-retain nila sa team for next season. Sinama yung Thunder din sa pwedeng makakuha kay Giannis. Depende kung sino ang bibitawan nila. At yung Milwaukee Bucks pwedeng makakuha ng maraming draft picks kung makikipag-trade ang Thunder. Kung makikipag-trade. Si SGA binigay na niya kay Sam Presti kung anong gagawin pagdating ng off-season. Tinawag niyang best GM sa history. Ang dami pa kasing draft picks na nakuha ng OKC. Kaso lang na-damage na yung reputation niya sa playoffs. Kapag fair yung tawagan, hirap yung mga player ng OKC. Si Holmgren hindi alam kung ano nangyari sa kanya sa Game 7 or particular sa buong West Finals. Pero isa pa doon si Jalen Williams. Last year, naka 69 games siya, naging All-Star, All-NBA team at All-NBA defensive team. Kaso ngayon taon meron lang siyang 33 games, 17 points, 4 rebounds, 5 assists, 48 and 29%. Dalawang beses siyang nagkaroon ng hamstring injury sa playoffs, dalawang beses din siyang na hamstring injury sa regular season na may total na 4 na beses. Sabi pa naman ni Jalen Williams, hindi mananalo yung San Antonio kung hindi siya na-injured. Kaso na-injured siya. Marami din kasing draft picks talaga ang OKC sa mga susunod na taon pa. Pagpasok ng off-season, negative 28 million na sila sa kanilang second tax apron. Meron silang 2 draft picks na pwede pang makuha. Number 12 na galing Clippers, nilagay nila doon na pwede makuha si Dominican Lebron. Na pwedeng pamalit kay Isaiah Hartenstein. Meron kasing club option si Isaiah na 28 million, mahigit. Saktong lalagpas din sa 28 million ang tax apron nitong OKC. Kapantay yon ng contract or club option ni Hartenstein. Nasa kanila din ang number 17 pick mula sa Philadelphia. Depende na lang kung sino pa ang magiging available na pwede nila makuha ang best player at mailagay sa lineup. So magkakaroon sila ng additional 2 player pa sa kanilang lineup at meron silang 3 player na merong club option. Ito yung depende kung sino ang bibitawan ng Thunder. Kasama dyan si Isaiah Hartenstein, Kenrich Williams at si Lu Dort. Si Lu Dort kasi pwede nang bitawan ng OKC dahil meron silang pamalit sa posisyon. Andyan di umano si AJ Mitchell at si Cason Wallace. Base kay Lu Dort, tiwala siya na makakapag-sign pa rin sa Thunder dahil kay Sam Presti. Sa 2 draft picks ng Thunder sa first round, hindi kasama yung second round, may combine agad yun na nasa $10 million mahigit. Kapag inalis si Hartenstein, may iwan pa yung 18 million. Kaya may chance pa rin na maiwan si Lu Dort dito sa Thunder. Si Cason Wallace naman pwede nang pumirma ng extension this offseason sa Thunder. Si Caruso secure pa ng 3 taon sa kontrata. Kung lineup ng Thunder, mababawasan lang yon ng nasa 3 pero may papalit pa rin 2. Hindi ganun ka big deal para sa Thunder yung lineup. Ang big deal sa kanila yung tax na babayaran ng team owner dahil dun sumusunod si Sam Presti. Simula next season, ang projected na pwedeng bayaran ng Thunder sa kanilang tax ay nasa mahigit 200 million kada taon hanggat magkakasama yung 3 star player nila. Dumaan na dyan ang Golden State. Ayaw kasi nila muna mag-move on dito kay Steph. Dumaan din ang Minnesota na isa sa rason kaya binitawan si Towns, ayaw magbayad ng isa sa may-ari. Yung Nuggets andyan na rin. Magbabayad sila ng tax kaso may limit din kung sino ang maisasay nila. Kaya din nung nakaraang taon binitawan nila si MPJ. Bukod sa ayaw mamasa, malaking tax din ang nako-cover niya. So walang problema ang Thunder sa pagbuo ng lineup nila. Ang tanong lang, gaano katigas yung team owner ng OKC na kaya nila magbayad ng tax na mahigit 200 million at tataas pa yon kada taon. Nag-kickstart na kasi ang kontrata ni Jalen Williams at ni Holmgren. Mukhang nakalusot pa nga doon ng Thunder dahil wala si Holmgren na escalator clause. Nasama siya sa All-NBA team ngayong taon. Dahil kung nagkataon pa na meron siyang escalator clause, yung 239 million niya magiging 287. At si Jalen Williams, merong ganong sa kanyang kontrata pero buti na lang hindi siya nakasama sa All-NBA team. Dahil magkakaroon sila ng 49 to 60 million kung nag-take effect yung Derrick Rose rule nila. Mag-uumpisa na rin ang Thunder na mag-reveal dahil by 2028, yung contract ni SGA magki-kickstart na rin 60 to 75 million sa 4 na taon. Merong malaking kontrata yung 3 player ng Thunder pero marami din silang draft picks na pwedeng magresulta kung sino ang matitrade kina Holmgren at Williams in the future.
Imminent din na pwedeng matrade yung isa sa dalawang kasama ni SGA. Ang frontrunner kasi doon si Jalen Williams. Dahil kung injury prone na si Williams sa mga susunod na taon, apektado yung lineup ng Thunder at apektado din yung bulsa ng team owner. Base kay Sam Presti, i-hold pa rin niya yung trio ni Holmgren at ni Williams kasama si SGA. Pero parang may isang taon pa yon, yung 2027. Yung 2028, questionable na talaga. Ngayon naman, sinama ang Thunder sa trade kay Giannis kapalit ni Williams at ilang draft picks na may kasama pang player. Kaso lugi ang OKC doon kung makikipag-trade sila sa Milwaukee Bucks at makukuhanan pa sila ng draft picks. Dahil kung makikipag-trade ang OKC dito sa Bucks, andun pa rin yung kontrata ni Giannis na 58 million. Mas malaki yung dihamak dito kay Williams at pareho lang din ang problema sa Thunder. Mawawalan sila ng draft picks at cap space. Kasabay pa noon, para hindi malugi ang OKC, kailangan nilang bigyan ng another extension si Giannis at mawawalan din sila ng tax apron noon at magbabayad lang din ng malaking tax yung team owner. Ngayon pa nga lang, questionable na kung kayang bayaran ng team owner yung tax ng OKC kung sakaling mag-kickstart din yung kontrata nitong si SGA.